Um, I guess it's also good. Okay na rin siguro. Dahil nakita po natin yung reaction ng China dito sa sistema na to na nangyari. Ano po bang naganap? O ito po ang naganap. Noong August 31, naglabas po ng bagong mapa ang China. Yung dating 9 dash line, 10 dash line na ngayon. 10 dash line. Goodness. Alam nyo, ito pinost ko nga sa Facebook ko ito kagahapon eh. Sabi ko, alam nyo talaga nag-iimbento ang China ng teritoryo eh. Alam, huling-huli na ang China ay nag-iimbento lang ng kanilang teritoryo. Promise. Kasi yung dating 9 dash line, all of a sudden, biglang 10 dash line na. My goodness. Bakit naging 10 dash line? Sinama na nila si Taiwan. Ayan si Taiwan. Ito si Taiwan, no? Oh. So, sa kanilang bagong mapa, kasama na si Taiwan. Sa kanilang 10 dash line. Ayan si Taiwan, no? Yan. Tapos, tignan nyo kung saan siya umiikot. Hanggang Malaysia. Ayan, nandito hanggang Malaysia, guys. Oh, ang tindi, oh. Oh, tapos aakyat siya ng Vietnam. Oh, tindi, oh. Langya. Ang tindi, guys, eh. Ibang level talaga to, eh. Ibang level ng kung pwede lang talaga magmura. Sa totoo lang. Kung pwede lang magmura talaga, promise. Ibang level ng katikala ng mukha tong CCP. Chinese Communist Party po ito, by the way. Ulitin lang po natin. Sa mga first time po sa channel natin. Kapag pinapansin po natin ang China, ang pinapansin po talang binabatikos po natin ay hindi yung Chinese people. We're talking about the Chinese Communist Party, CCP. Okay. So imagine mga kutsero, inoccupy mo na yung buong inoccupy mo na yung West Philippine Sea. Ito yung West Philippine Sea, ayan. Pati yung ibang sea, dinamay mo pa. Pati yung sa Malaysia, hanggang Vietnam, damay-damay lahat. My goodness, ang tindi nyo dyan, CCP, ibang level ng tika lang mukha nyo. Grabe. Kam-kam talaga, kam-kam. Grabe sila, ibang level talaga to. Ibang level, promise. Tapos, nag-react ngayon yung may mga interest dyan. Siyempre, mabubwisit talaga yan. A new Chinese 10 dash map sparks furor across Indo-Pacific, Vietnam, India, Philippines, and Malaysia. Naggalit. The new map sparked sharp reactions from India, Nepal, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. The new document was released 1 week before the G20 summit in India. President Xi Jinping was to attend but news reports now indicate he will not. Hindi na talaga attend ng G20. Alam niyo mga kutsero, I think this will be the best time to remove China from the UNGA. Sa totoo lang mga kutsero, pero pag tinanggal mo siya sa UNGA, yun, umpisa na ng gulo yan. My goodness! Ang tikal ng mukha, iba talaga ang tikal ng mukha ng Chinese Communist Party. Waves of anger spread across the South China Sea and India this week following China's publication of a new official map renewing its illegal claims to most of the sea and adding new claims along the Indian border. Matagal na tong gulo na to, yun sa India. Meron kasing, ano bang parte yun? Yung parang bundok-bundok doon na ino-occupy ng China. Iniisa-isa nila, meter by meter. Parang ginagawa ng Russia sa Poland ba yun? Basta may isa pang lugar na inuusod nila yung border nila unti-unti. China's latest hegemonic behavior appears in the form of what it calls the new standard map published by China's Ministry of Natural Resources on August 28. The new map repeats the 9 dash line claims
while also claiming new territory around Taiwan and to India's north. This comes days after President Xi Jinping declared at the latest BRICS summit that hegemonism is not in China's DNA. Agoy. The biggest furor arose, unsurprisingly, with India, where China has unilaterally claimed 2 new areas, angering both India and Nepal, but India is not alone. Grabe no, tikal. Ay, agoy. Ay. Most of the contention seems to be that it claims Indian territory as Chinese territory, but it also claims some territory of Russia, as well as the entirety of the South China Sea and Taiwan, sabi ni Malcolm Davis ng Australian Strategy Policy Institute sa Canberra. Yan. So medyo tika lang ginawa talaga dito ng China, no? So syempre, ang Pilipinas magkasalita diyan. Anong sinabi ng Pinas? Eto dati yung 11 dash line hanggang dito yan dati. Yan, no? May kulang to eh. Yeah, di ba ito ganyan-ganyan lang? Ayan, yan. Ito yung 10 eh. Pero dati hanggang dito yan. Meron pa yan dito. Kaya 11. Pero sa parte na yan ng ng Vietnam. Dito. Anyway. Siyempre, anong sabi ng Pilipinas? Siyempre magagalit ang Pilipinas. Anong sabi? In a statement on Thursday, the DFA said this latest attempt to legitimize purported sovereignty and jurisdiction over the Philippine features and maritime zones has no basis under international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS. O, see? So, ang mga kotsero, ganito ngayon ang mangyayari dyan. Natural, yung mga pro-China, ang sasabihin nila, kung ano yung sinasabi ng China, meron kaming historical claim dito. O, tulad nitong sinabi ng China ngayon, panoorin natin. Galing to sa UNTV. Arlene, ano ang paliwanag ng Chinese Foreign Ministry sa bagong bersyon ng Chinese map? Ella, ayon nga kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, malinaw at hindi nagbabago ang posisyon ng China sa South China Sea. Ito'y matapos iprotesta ng Pilipinas, Malaysia at India ang 2023 edition ng standard map na inilabas ng China kung saan makikita ang 10-dash line sa bahagi ng South China Sea na saklaw na ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ela, sa isang transcript na ibinahagi ng Embahada ng China, sinabi ng Chinese official na palagian anyang naglalathala ng iba't ibang klase ng standard maps ang mga opisyal ng China kada taon. Layon anya nito na maging available ang standard map sa lahat ng sektor at ipabatid sa publiko ang paggamit ng standardized maps. Umaasa ang Chinese Foreign Ministry spokesperson na titingnan sa objective at rasyonal na pamamaraan ng iba't ibang bansa ang kanilang paglalabas ng mapa. Ela, sa ngayon, wala pa nga opisyal na komento ang Department of Foreign Affairs sa bagong pahayag na ito ng China. At yan munang update. Tigas ng mukha, no? Sabi? Ang sabi ng China, eto. Ang posisyon daw ng China ay malinaw at hindi raw yan nagbabago at taon-taon daw silang nagpiprint ng mga mapa, sabi. Tapos, yan. Ang goal daw niyan, kaya daw sila nagpiprint ng mga mapa ay para malaman ng lahat ng sektor. Lahat ng sektor, hindi lang po citizens nila. Lahat. Isabi buong mundo. Malaman ng lahat ng sektor na ito yung mapa namin. Tapos, ito ngayon ang nakakatawang sagot nila. Ito yung nakakatawa. Sana yun? Yan. We hope parties concerned can view it in an objective and rational light. Na kayo ng tipaklong talaga, China! Ala kayo ng tipaklong! So parang ganito. Intindihin nyo na lang. Amin to, itindihin nyo na lang. Ay, nako. Ibang level talaga.
Sa mga kumukontra, anong sabi ng China? Intindihin nyo na lang. Amin to. Ibang level ng tikal ng mukha. Ay, my goodness. Diyos ko. Tapos syempre, ang sasabihin ng mga nagtatanggol sa China, kasi may historic right sila dyan. May historic right sila dyan, etc., etc. Amerika nga, sinakop tayo. Ang dami-daming pinapatay na Pilipino. Tapos si China, wala namang pumatay sa atin. Hindi sila pumapatay, nangaagaw lang ng resources. Goodness. Hindi sila pumapatay. Nag-aano lang sila, nagbabali lang sila ng buto. Ayan. Nabalitaan nyo na ba to? Nabalitaan nyo to. Kahapon ba to? O kahapon. Ayan. Si Chinese Coast Guard, may water cannon na mga mangingisda sa Vietnam. 2 injured. Bali ang braso. The ship's owner, hindi ko alam paano basahin yan, pero Vietnamese yan, suffered a broken right arm while fisherman sustained a head injury during the attack by Coast Guard ship 4201. Sana po, mamulat-mulat na tayo, no? Sa mga nagtatanggol pa po sa China dyan, no? Sana mamulat na tayo, no? Hindi po mabait ang Chinese Communist Party, ha? Akala nyo ba? Hindi po mabait ang Chinese Communist Party. At kapag sinabi nyo po na mabait ang Chinese Communist Party, tanungin nyo po yung mga Uyghurs sa Northern China. Tanungin nyo kung paano sila tinatrato ng Chinese Communist Party. Regardless of whether Vietnam and the US upgrade their relationship to a comprehensive strategic partnership, China will continue its maritime strategy of rocking the tree to threaten the monkey. Hindi raw sila iniintindi. Okay. Etong sinasabi nilang yan, mga kutsero, komunista yung mga yan. Walang pakialam yan sa opinion mo. Parang yung mga makabayan black natin dito sa Pilipinas. Walang pakialam yan sa opinion mo. Ang gusto lang nila, yung mas makakaganda sa party nila, sa Communist Party nila. Yun lang ang habol nila. Wala sila ibang habol. Siyempre may magtatanggol, sasabihin, China kasi may historic right na yan sa West Philippine Sea. Kasi 'di ba, 1948 naglabas sila ng mapa, sinama nila sa mapa nila yung South China Sea noong 1948, etc., etc. Tapos yun na yung ina-adopt natin dahil kaya sila may historic right, whatever. Pangit ko magsalita doon. Pilit na pilit. Anyway, puntahan natin ngayon yung PCA ruling. Permanent Court of Arbitration ruling. Ayan. Ito yung yung dinala ng Pilipinas sa PCA, no? Pag-usapan natin. Alam niyo kasi, wag ho natin dalhin sa usapan ng historic right ang usapin tungkol dyan sa West Philippine Sea. Kasi hindi na ho valid yun. Hindi na ho valid yun. Paulit-ulit ko na pong sinasabi dito sa channel ko at sana po tumatak or may makarinig. May makarinig na tungkol dyan sa historic right na yan. Tulad niyan, ito. China's claims to historic right. As the tribunal noted in its award on jurisdiction na naman. My goodness. The resolution of the parties' dispute in relations to submissions number 1 and 2 is complicated by some ambiguity in China's position. As far as the tribunal is aware, China has never expressly clarified the nature or scope of its claimed historic rights, nor has it ever clarified its understanding of the meaning of the 9-dash line. However, ayun nga, meron pa ring mga na-establish na yung 9-dash line, yan. Nawala. Ayan. Saan na yun?
Ala, nawala. Nawala siya bigla. Ay, ba't nawala? Ayun, yun. Yun. 1948, ayan, yan. Sinulat siya noong 1948. Ayan. Ginawa siya noong 1948. Tapos ito na yung sinusunod ng China na mapa. Yung 9 dash line na yan. Actually, 11 pa yan dati. Ayan o, yung pang 11. Ayan o. Ito yun. Ayan yun o. O, yan o. Yan. Malaki yan before. O, ito yung 11 dati. Ayan o. 11 yan. O, nasa PCA ruling yan. O, 11. 1948 ito. Ngayon mga kotsero, dahil sinulat daw nila to noong 1948, dito sila nagbabase ng kanilang historic right. Kanila daw tong buong ito dahil noong 1948 daw sinama na nila sa mapa nila to. Yun ho yan. Ngayon, madadaanan pala natin usapan ng jurisdiction, no? Sige, gets. Ngayon, anong nangyari? O, di fast forward. Fast forward, sumali sila sa UNCLOS, pumirma, naging signatory sa UNCLOS ang China. Ngayon, China has invoked its historic rights in the South China Sea rather than historic title as the term appears in the official text, Chinese text of the convention. Okay. Ngayon, nangyari, sumali sila sa UNCLOS. Pagsalin nila sa UNCLOS, mga kotsero, eto na nangyari. No article in the convention, meaning UNCLOS, no article in the convention expressly provides for or permits the continued existence of historic rights to the living or non-living resources of the exclusive economic zone. Similarly, nothing in the convention expressly provides for or permits a state to maintain historic rights over the living and non-living resources of the continental shelf, the high seas, or the area. The question for the tribunal is therefore whether the convention nevertheless intended the continued operation of such historic rights such that China's claims should be considered not incompatible with the convention. Kasi po, dito po sa UNCLOS, meron po silang article o merong parte dito sa UNCLOS kung saan sinasabi na kapag merong provision that na hindi kontra sa UNCLOS, tuloy lang siya. Walang problema, i-maintain lang natin siya. Pero kapag meron ng provision na kumukontra na sa mga nakasulat dito sa UNCLOS, meron ka ng problema. Kailangan ng pag-usapan yan. Okay. Ngayon, nagkaroon ng problema dahil nga doon sa 9 dash line. Kasi nga, inoccupy niya yung buong South China Sea. At ang claim ng China, amin ito kasi meron kaming historic rights dito. Ang sabi ng convention, teka lang, wala sa UNCLOS na nagsasabi na ang historic rights ay mapagpapatuloy mo kapag pumirma ka dito. Wala ring nakasulat sa convention na ang historic rights ay pwede mo pang idagdag or maaari mo ring ipagpatuloy sa continental shelf, sa high seas at sa kung saan mang area. Wala rong ganun. Walang ganun. Sabi ng tribunal. Mga kotsero, by the way, ang pinagbabasihan nito ay UNCLOS ha. UNCLOS. Okay. Ngayon, puntahan ngayon natin yung decision. The tribunal considers that the convention is clear in according sovereign rights to the living and non-living resources of the exclusive economic zone to the coastal state alone. Sa coastal state lang daw. Sino ba yung coastal state in this case? Tayo. Pilipinas. The notion of sovereign rights over living and non-living resources is generally incompatible with another state having historic rights to the same resources. In particular,
if such historic rights are considered exclusive as China's claim to historic rights appear to be. So ito po ngayon ang problema. Sa convention, sa UNCLOS, ang sovereign rights ay napupunta doon sa coastal state. In this case, Pilipinas. Pero meron kang China na nagsasabi, hindi. Sa amin yung sovereign rights dyan. Sa amin yan. Kasi may historic rights kami. Yan. Doon na ngayon yan. Yun ngayon yung problema. Okay. Ano ngayon ang decision? Ito yung decision. Takihan natin konti para nababasa nyo rin. Ayan. China has stated its view that its relevant rights in the South China Sea formed in the long historical course are protected under UNCLOS. Insofar as China's relevant rights comprise a claim to historic rights to living and non-living resources within the 9-dash line, okay, partially, blah, 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 haba. Ito na lang, haba eh. The tribunal cannot agree with this decision. Ano yung decision? Na yung 9-dash line na ang China ay may karapatan sa kahit anong living at non-living resources sa exclusive economic zone at sa continental shelf ng Pilipinas. Kahit may historic right pa sila. Wala. Sabi ng UNCLOS yan eh. Bakit? Walang jurisdiction eh. Wala akong jurisdiction. Ibig lang sabihin nun, wala doon sa pinag-agrihan. Wala sa convention. The convention does not include any express provisions preserving or protecting historic rights that are at variance with the convention. On the contrary, the convention supersedes earlier rights and agreements to the extent of any incompatibility. The convention is comprehensive in setting out the nature of EEZ and continental shelf and the rights of other states within those zones. China's claim to historic rights is not compatible with these provisions. Sa mga pro-China dyan, baka naman pwede nyong debunk naman tong sinabi ni UNCLOS, ni PCA. Anong sinabi? The convention, the UNCLOS, supersedes. Eto na. Mangunguna na siya. Earlier rights and agreements. Mauuna na to sa kahit anong napag-usapan na ulit. Napag-usapan na pala. Mangunguna na to sa kahit anong napag-usapan na. Kung sa palagay mo, may historic rights ka dati, wala na ngayon yan. Wala na ngayon yan. Bakit? Pumirma ka sa convention eh. Kung sa palagay mo, sa'yo yung teritoryo na yan dati, hindi na obra yan. Bakit? May convention kasi. Ito yun, no? Ito yung keyword dyan, mga kotsero. The convention supersedes earlier rights and agreements. Ito po yung sinasabi ng Pilipinas na international law. Lagi po nating sinasabi sa China yan. China, sumunod kayo sa international law. Ano po yung international law na yon? Na wala na silang claim. Nung pumirma sila sa UNCLOS, wala na silang claim. Kaya madalas ko na rin po itong sinasabi sa akin channel. Kung gusto ni China ipagpilitan yung gusto niya, umalis na sila sa UNCLOS. Umalis na sila sa UNCLOS. That will also mean that they may also leave the United Nations General Assembly. That will also mean that they may also leave
the UN Security Council. Mawawala sila sa sistema ng mundo, mga kutsero. Mawawala sila sa sistema ng mundo. Pag ginawa nila yon, hindi nila kayang gawin yan. Hindi nila magagawang yan. Hindi nila pwedeng ipagpilitan yung gusto nila. Either umalis sila sa UNCLOS, umalis sila sa convention, or they abide by the convention. Mga kutsero, ang China nabubuhay sa import. Literal. Na nabubuhay sila sa import. Kaya nga kahit galit na galit sila sa Amerika, hindi nila kayang awayin eh. Kahit galit na galit sila sa Amerika, hindi nila kayang awayin. Hanggang boka-boka lang. Bakit? Sila number 1 trading partner ng China eh. US ang number 1 trading partner ng China. Majority ng pagkain ng China nakukuha nila sa US. Actually, 3 bansa yan. US, Japan, South Korea. Paano na? O recently, nag-ban sila ng mga isda na galing ng Japan. Okay, no problem. More for Filipinos. Di ba? More for Filipinos. Yun po yan. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga pro-China advocates na, hindi, merong right ang China dyan kasi may historic rights sila dyan. Kailangan natin silang intindihin kasi may historic rights sila dyan. Diba yun ang sinabi ni Laurel? Herman Laurel? Kailangan intindihin, ganyan. Paano intindihin? May ganito ka na. May ganito ka na eh. Paano intindihin? Diba? Kaya po, nagagalit ang buong mundo dito sa bagong mapa ni China. Imagine mag-G20 summit sa India, hindi pupunta ang China. Akala nyo ba okay din sila sa BRICS? Akala nyo ba okay ang BRICS? Nagkakagulo na ang BRICS. Kaya nga binuksan na nila sa tinanggap na nila yung application ng Iran, UAE yata, UAE and Saudi Arabia. 'Di ba? Bakit? Kasi wala, pabagsak na ang China, kailangan na nila yung gasolina ng Saudi. Ganun talaga. Kailangan na nila yung gasolina ng Saudi. Kailangan nila yung gasolina ng Middle East. Siyempre, kailangan din nila yung pera ng Middle East. Ganun talaga. Ganun talaga. So, paano? Kung ang majority trading partners mo, kaaway mo, anong gagawin mo diyan? Hindi una masyado ng mataas ang masyado ng mataas ang unemployment sa China, number 1. Pangalawa, wala nang pagkain sa China. Wala nang pagkain sa China, kaya nga bonggang-bongga sila mag-import eh. Bonggang-bongga sila mag-import. Wala pagkain dyan. Tapos wala nang bata doon. Puro matatanda. Bakit? One child policy. Ngayon, ginawa nilang 2 child policy. Kaya yun. So, unless, sabi ni Jivjek, unless kaya nila maipaggera, hindi nila i-risk ang gera. Alam mo, simpleng-simple lang ang gagawin ng mga
states na maikipag-ano dito sa China. Simpleng-simple lang. Gugutumin lang nila ang China. Gugutumin lang nila ang China. Yun lang ang gagawin nila dyan. Kasi ang trade route ng China, mga kotsero, ito yan. Ito. Simula dito sa India, papunta dyan. Kaya nga kailangan ma-occupy nila yung South China Sea. Kasi kapag ito nagsara, wala na, gutom ang China. Wala na. Pag ito nagsara, wala na, gutom na ang China. Ganun lang kasimple yun. You don't even need to fire a single bullet. No, you don't need to. I-choke mo lang yung ano niya, trade routes niya. Choke mo lang yung trade routes niya, wala. Gutom ang China. Gutom. As in literal na gutom. So, good luck. They cannot risk open war. They cannot do that. They won't risk it. It's too risky. Mawawala sa kapangyarihan ng Chinese Communist Party and they cannot afford it. Eco Vlog, salamat sa iyong super chat. God bless to you. God bless to you. Do you feel it too? Ayan mga kotsero, maraming salamat sa panonood ngayong gabi. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye.